Hindi raw dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng bise, itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. No. No, I will not attend the SONA. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya dadalo sa SONA. Pero ano bang gagawin ni VP Sara sa araw ng SONA ng Pangulo? I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang designated survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete. Hinihiwalay siya sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may State of the Union Address sakaling may pag-atake o mamatay ang Pangulo. Tingin naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nagbibiro lang si VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor niya. Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni VP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang yun eh. The succession is already provided for in the Constitution. So there is no such thing as designated survivor. Wala namang ibinigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA. Tingin ng political analyst na si Richard Hidarian, malinaw na wala ng unity matapos ang desisyon ni VP Sara. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity. So, in a way, that's a snub. In a way, yun yung clear expression ng discontent niya sa nangyari ngayon pagdating sa state of play. At of course, in a way, hindi rin surprising to after yung kanyang resignation from the cabinet. Kung susuriin daw ang pahayag ni VP Sara tungkol sa designated survivor, maraming conspiracy theories ang pwedeng lumabas. Maihahalin tulad daw ito sa nangyari noon kina dating Pangulong Erap Estrada at dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo, kung saan si Arroyo ang pumalit bilang Pangulo nang magbitiw si Estrada. Kung ganito rin daw ang mangyayari, maaari pa raw tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 si VP Sara. Again, this is crazy. This is conspiracy theory. But ang point ko is, alam naman siguro nila Sara Duterte na ang daming mga rumors, conspiracy theories and all of that. So for her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. This is a veiled threat. Is this a joke? Is this a kind of just a sloppy statement without any consideration for the special circumstances we have? Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ng sino mang public official kung dadalo sila o hindi sa mahalagang events. Hindi man daw dadalo ang bise, nangako ang Kamara na makikipagtulungan sila sa lahat ng sangay ng gobyerno para siguruhing mapabubuti ang buhay ng mga Pilipino. Pero nararapat daw na makita ng taong bayan na united ang mga lider ng bansa. Hihintayin daw muna ni House Secretary General Reginald Velasco ang opisyal na kumpirmasyon mula sa opisina ni VP Sara tungkol sa pag-absent niya sa SONA ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.